Isang malaking kahihiyan to para sa OKC Thunder, itong kanilang pagkatalo laban sa Golden State Warriors. Sila ngayon ang number 1 team sa NBA pero tiklop sila. At heto pa nga despite yan sa 52 points ni Shai Gilgeous-Alexander. Marami ang nagreklamo patungkol sa ginagawang ito ni Shai mga idol, na tila kanyang sinosolo itong OKC Thunder at parang ayaw niyang mamigay ng bola sa kanya mga kasama. Itong si Shai lamang mga idol at kasama si Jalen Williams ang nagkaroon ng double digit sa kanilang starting 5. Si Williams 26 points, si Dort 4 na puntos, si Hartenstein 4, si Wallace 2 points. Si Shai nagkaroon lamang ng 4 na assist, ibig sabihin niyan hindi talaga masyadong gumagalaw ang bola kapag siya yung humahawak. Subalit isa pa ring matinding credit sa kanyang ginawa dahil binuhat niya itong OKC Thunder. Sa kabilang banda mga idol, naging balanse naman at kalat itong scoring ng Golden State Warriors. Yung kanilang bangko napaka-perfect ng scoring. Wiggins 27, Gary Payton 15 points, Curry 21, Buddy Hield 5 points, Schroeder 9 points, Kevin Looney 18 points, Podziemski 11 points. Sa itong maganda senyales para sa Golden State Warriors mga idol, at ito ho'y magpapataas ng kanilang moral sa kanilang susunod pa na mga laban. Nahirapan pa nga itong Chicago Bulls mga idol kontra sa defending champion. Marami silang armas kasi sa pagkakataong ito. Maliban kay Brown na mayroong 28 points, kay Derrick White na mayroong 22 points, 4 3-pointer at kay Jason Tatum 16 points, binuhat ni Porzingis ang Celtics sa kanyang 34 points, 11 rebounds and 3 steal. Bumawi na ang Celtics mga idol sa kanilang pagkatalo kontra Rockets. Sinubukan pa nga ng Chicago Bulls mga idol na makahabol subalit wala pa rin. Maraming mga ups and downs itong Celtics sa ngayon, parang hindi sila yung defending champion. Pero ang nakakadelikado lang sa kanila ay marami silang mga armas na magagamit sa playoff. Ibang usapan na kasi yung playoff. Experience na yung pinag-uusapan dyan mga idol. At alam natin na itong Celtics ay marami na yan. At ngayon gamit pa yung kanilang mga role player, siguradong sila ay magdudumi na sa playoff. Basic lang yan sa kanila. Na-frustrate na si Stewart mga idol. Tinalo kasi sila ng Indiana Pacers. Sinapul pa niya si Thomas Bryant. Kaso nga lang itong si Bryant hindi nakaarte dito kasi pinigilan siya ni Naismith and TJ McConnell. Kundi lagot sana si Stewart. Tambak kasi inabot ng Pistons dito, 133-119 laban sa Pacers. Siakam 37, Haliburton 30 points, Turner 24 points. Sa Pistons, Cunningham 32, Beasley 20 points and Harris 19 points. Nakiusap naman si Stephen A. Smith mga idol kay LeBron James na bilang isang tatay ay pigilan niya na itong kanyang anak na si Bronny James. Sa ngayon kasi si Bronny James ay nag-average lamang ng 0.3 points, 0.3 assists and 0.4 rebounds per game. Sa loob ng 13 games, nakapaglaro na siya ng 44 minutes at siya ay nakapag-score ng 4 na puntos lamang, 1 out of 16 sa field, 0 out of 7 sa 3-point line. Ang pinupunto rito ni Stephen A. Smith mga idol, dapat napigilan na raw ang pang-hype kay Bronny James at especially itong si LeBron. Dapat natanggapin niya ang katotohanan na kulang pa talaga sa development itong kanyang anak at mas mabuting sa G-League na lang muna ito at huwag nang palaruin sa mismong Lakers. Sa inyo mga idol, ano ang komento ninyo sa pakiusap na ito ni Stephen A. Smith? I-comment lang yan.